ang hamon nila sa akin o anong gagawin ko. Sabi nila, kaya mo ba kumanta? Sabi ko, ma'am, pause ako. Tapos sabi ni Mimar, paano yan? Paano yan? Gusto namin. Ikaw yung napili ng hurado na mag-perform ngayong huling tapatan. Sabi ko, bakit ako? No? Sabi ko, bakit ako yung napili? Pwede naman sila Emmanuel, pwede naman sila Aaron, pwede naman sila Jessery, yung ibang contestant. Bakit ako yung pinipili ninyo, ma'am? Nagkataon pa, ma'am, na pause ako. Pero sabi nila, si Jessery parang umuwi na pala. Tapos si Aaron, hindi ko alam kung nasan si Aaron. Then si Emmanuel naman, hindi talaga siya napili. Siguro para sa akin, no, lahat naman talaga magagaling dito eh. Lahat ng sumasali sa tawag ng tanghalan magagaling. Kasi hindi makakapasok ang isang contestant kung hindi magaling, kung hindi marunong kumanta. Isipin nyo, may gumi yun, no? So para sa akin, hindi lang yung boses yung pinipili ng mga hurado. Hindi lang boses yung pinipili. Kundi yung determinasyon ng isang kontesero, no? Kasi ako nung tinawagan ako na gusto daw nila kumanta ako sa huling tapatan. Actually, nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko kasi yung kantang yun hindi ko talaga alam. Yung solo ko, hindi ko yun inaral kasi talo ako. Hindi ko na yun inaral. Di bali na lang kung yung kakantahin ko na may bukas pa, doon ako kukuha sa YouTube. Ano? Pero yung kantang may bukas pa, ariglo yun eh. Banda yun. Ginawang ariglo. Hindi whole songs. Hindi buong kanta kakantahin. So meron lang silang kinukuhang tono, yung kinukuhang lyrics. Hindi ko yung pre-practice. No? Hindi ko yung pre-practice. So habang nandun ako sa backstage, kumakanta si John Padua, Abudi Yandog, Eunice Incantara, no? Ayan, basta si Eunice, din si Ria Jean. Habang kumakanta sila dun, andun ako sa backstage. Pinapakinggan ko lang yung mga kanta. Pinakabisado ko lang. So para sa akin, napakalaking hamon yun para sa akin. Yung iba, sabi ng kaibigan ko, kung sila daw yung tinawagan, hindi nila tatanggapin. Isipin nyo live, on air, yung pagkanta mo, walang rehearsal. No? Kakanta ka sa showtime, huling tapatan, showtime live, kakanta ka nang hindi ka ready. Ano? So, parang napakalaking hamon yun. Pero ako hindi ko yun inisip kasi alam nyo naman, gusto ko talaga kumanta. Din, pangarap ko talaga kumanta. So, yun, tinanggap ko yung hamon nila. Din, nagpapasalamat ako kay Mimi Vice kasi pinaliwanag niya on air kung ano yung naging PNT journey ko. Then, nagpapasalamat din ako sa Showtime dahil sa mga hurado dahil pinili nila ako. Actually, nung tinawag yung top 3, natawag ako. Hindi ako makapaniwala, guys. So, iba talaga kapag tadhana na. Walang makakapigil pag tadhana na talaga. Walang makakapigil. Ilang beses akong nahulog, ilang beses akong natalo. Diba? Pinila ako ng Horado's Choice. Di natalo naman ako ni Padua. Tinuuwi na sana ako. Hindi ako pinauwi. Kasi ganun na nangyari. Actually, yung pagkapanalo ko sa tawag ng tanghalan, yung pagiging top 3 ko, yung target na maka-champion, medyo naisip ko kung magiging champion ako, hindi ako lubos na masisiyahan. Di ba? Naintindihan niyo yung feeling na gusto ko maging champion pero meron akong nararamdaman na ayoko maging champion. Yung feeling na ayoko mag-champion. Tapos mararamdaman mo naman, sana mag-champion ako. Yun, kasi naisip ko, meron akong isang ka-TNT contestant na may problema. Di ba? So, ano ba, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako, magiging malungkot. Kasi si Ate Joy Escalante, kaibigan ko yun. Magkakaibigan kami dito. Hindi ako masaya, hindi rin ako malungkot. Diba?
nung natawag yung top 3, nung nakasali ako sa top 3, nagpasalamat ako siyempre. Malaking pasalamat ko yun. Kasi ang hirap makapasok sa audition ng Tawag ng Tanghalan. Tapos, makapasok ka sa top 3. Hoy, Vincent! I thank you for your... Maligo ka na dong. Kasi bisitahin natin si Ate Joyce. Tatanggapin ko ang hamon nila.